Good day. So, Saturday, November 8. So, Traders Eye Community, ano ba yung Traders Eye Community? We're just a community of forex trader na gustong mag-share kung ano man yung mga natutuhan namin. Mga traders kami na nagbayad din kami previously, and then we learned, and when we are trying to share this knowledge for free to all Filipinos. And also, the community develops leaders who are able to guide and assist beginners, yung mga nag-guide sa inyo, lalo na sa umpisa pa lang, no? And we encourage everyone to attend our regular Zoom para we can introduce properly what is Trader's Eye. Yan. Ito ako, and my wife, Charina Lilibet, yung sumasagot sa inyo doon sa FB ads. And pagka naka-join na kayo sa GC, and we have Ma'am Liz to assist sa registration. Ma'am Liz Guzman. And others are leaders katulad ni Mate Adrian, Mate Reynaldo, ayan, members si Mate Yor, Mate Amiel and wife, Mate Reynaldo and wife, Mate Anthony, members, another pioneer leaders, Captain Prodante Sibayan, the expert from ATFX Smart Trade, siya yung expert na instructors nila. Ako naman is, I'm not expert, may nalalaman and gusto lang i-share sa inyo kung ano yung nalalaman namin. And members sa likod, si Mate Iko Albaran and Santa Maria. And yung iba, hindi ko kilala. Ito si Mate Maymay, yan, si Mate Glenn, yan, alam ko si Mate Raymond and wife, new members, and again, Ma'am Liz. Yan. Today is chart analysis tayo. Konting orientation lang pagka may mga new members kasi. No? And we have scheduled Zoom, so that we can answer all your questions. Kasi minsan sa GC, hindi namin masagot, especially kung nagtitrade yung mga tao, busy sila sa pagtitrade, focus sila sa pag-aaral. Minsan hindi masagot yung inyong. Although we have assigned na tao, minsan may mga tanong kayo na hindi namin masagot sa GC, kaya kailangan mag-attend kayo ng Zoom. No. Mate, paano kung busy kami, hindi kami maka-attend ng Zoom? You have to find way kasi hindi nyo masasagot at hindi nyo malalaman yung proseso kung paano ang turuan dito. So, that is one of the most important thing. Although we really want to give this training for free, but you also need to find time para maka-attend kayo ng Zoom, or else hindi pa para sa inyo yung Forex at the moment, So we have a weekly Traders Eye weekly plan. Traders Eye weekly plan. Monday to Friday, 7 p.m. via Zoom. We always start on time. Saturday and Sunday naman 5 p.m. pero to be announced. Minsan wala, minsan meron, kaya to be announced. Note, link will be sent to our GC 30 minutes before our schedule and no password needed. Join lang kayo. And when you join, please mute and close your camera, especially yung camera. Kasi minsan may mga personal kayong ginagawa, nakikita during our Zoom. So we ask you to close your camera, off your camera to give privacy sa inyo rin. New joiner, sa GC, we have a list. Please attend our Zoom para maunawaan nyo, mates, ang proseso ng ating turuan at masagot ang mga tanong nyo during question and answer. Okay? So again, if you don't have time to attend our Zoom, especially kung orientation, maybe the Forex is not yet for you. And thank you kung nag-join kayo, and if tingin nyo hindi pa oras para sa inyo ang Forex, you can leave the community or stay with the community. But alin man ang maging decision nyo ron, salamat pa din. And announcement, announcement for the old members, our Canvas will no longer be used as our medium of learning. Instead, we will use the Polaris TV. So may YouTube tayo, following playlist. Kuwan lang kayo doon, we have a playlist,
Ang unang playlist is Traders Eye Community. Andito sa playlist na to yung mga guide video for beginner. Yan. And then number 2, Traders Eye Community Daily Market Analysis. Andito yung mga pinaka-basic natin na mga dapat na malaman na isang beginner o na isang traders. Traders Eye Community Daily Market Analysis, ito yung everyday analysis na ginagawa natin. So, mag-backread lang kayo do sa GC para makita nyo yung link ng playlist. Nandun yun. Ina-update ko lalo na yung daily market analysis. Halimbawa, nakasampu na siya. Buburahin ko na yung huli. Doon ko na nilalagay yung mga daily market analysis. So, please update. Ito yung isang requirements. Update nyo yung name and ATFX ID on your GC list. Mag-backread po kayo doon sa GC, makikita nyo may official list doon. Ilagay nyo lang yung pangalan nyo at ID lang. Huwag nyo na isulat yung ATFX ID. Name at ID number lang. Backread for the list of members. So, yun po yung magiging basihan namin, lalo na sa mga old members, kung nandun kayo ng 1, 2, or 3 weeks, and hindi pa rin kayo nakapag-create ng ATFX o nakapag-registered kayo. 1, pwedeng hindi pa kayo ready for Forex, or 2, hindi talaga kayo interesado. So, we will remove the names so that we could have space para sa mga bagong pumapasok, para hindi po mapuno yung GC, no? And at the same time, para hindi rin kayo, kasi yung GC kasi pag hindi ka interesado doon sa nakikita mo doon, magiging maingay yun para sa inyo. So, but then again, still salamat pa rin sa pagbisita nyo sa aming community. And what is Polaris TV? Ano ba itsura niya? Pag nag-search kayo sa YouTube, eto siya. Yan. Or we will also send the link of Polaris TV. Ayan siya. So, ayun yung dalawang playlist. Ayan. Okay. So, let us proceed with our today agenda. Our agenda is charts analysis. On chart analysis, we are going to use demo. Demo. And I'm going to show you kung paano ko ba pinapractice. Kasi when we practice kung ano yung ginagawa natin, it becomes skills and permanent. At tulad nito, this is gold, no? Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yan, i-delete ko yan. So, mawawala lahat yung ginawa ko. And then, I will go to File, New Chart, XAU USD. Yan siya. So, since may template na ako, pupunta lang ako sa template ko. So, tulad yan, niload ko yung XAU USD para hindi na ako masirapa mag-setup. Punta ako ng template. Kasi may save template na ako. Price action only, sabi ko. So, paano gawin yan? Nandun nga yan dun sa playlist ng YouTube. Mga basic na dapat nyong matutuhan. Dito, consolidated na yung ginagawa natin. So, top-down analysis, punta ako ng monthly. Una kong gagawin, maglalagay ako ng support and resistance. Dito sa high ng September, palitan ko lang yung setup ng line. And then, lagyan ko rin yung low ng October. Tapos, lagyan ko rin yung all-time high, which is October high. Gawin ko lang siyang long dotted line. So, ayan ngayon. But our concern now is yung gumagalaw na price nito na November. Since October, tapos na yan, this is the high, this is the low, this is the high. Punta ako ngayon ng weekly. Lagyan ko ng line dito, itong high netong weekly no, at saka yung high neto. Yung high neto at saka yung, yung high neto, tapos low, yung high netong week na to, last week, at saka yung low niya. Yun ang lalagyan ko ng line. Ang ilalagay kong line dyan is trend line na, hindi na horizontal para hindi masyadong maraming line yung chart. Kuha ko ng trend line,
Lagay ko dito sa high na to. Uh, Tapos ilagyan ko rin sa baba. Solid dapat sa baba kasi support. Sa taas, long dotted line para ibig sabihin resistance. Since yung price nandito, nasa pagitan nila, nasa taas ito, resistance, nasa baba ito, support. So punta ako ng daily, hanapin ko yun, ayun, nakalagay talaga doon sa high nung candlestick na to. Kasi ang isang week is 5 days, 2, 4, 5. 2, 4, 5. So ayun siya, tamang-tama kung saan nandoon, no. Kung pupunta ako babalik ako ng weekly, ito yung low, higher low. So, and then high, lower high. So, hindi na siya downtrend. Lumalabas ngayon, sideways. Di ba? Parang sideways or low, lower low, high, lower high, low, higher low, parang triangle. Punta tayo ng daily. Yan. So, ito, ayusin natin to. Tanggalin ko muna yung period separator para makita ko talaga kung nasaan yung high. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5 days. So, hindi siya dapat dito. Dapat dito siya. Hindi siya dapat dito. Dapat doon siya. Hindi siya dapat dito. Dapat dito siya. Yan. So, ayan na siya. High, lower high, low, higher low. So, hindi na siya downtrend. So, lumalabas parang sideways or kung lalagyan natin ng trend line, kuha tayo ng trend line, magmula dito sa high nito at saka doon sa high nung last week, gawin nating yellow or gold para kakaiba. Madali nating ma-identify pag nasa lower time frame na tayo. Yan. Kunin natin. Ito namang low nito. Connect natin sa lower low nung kabila, which is low, higher low. So, nakikita natin, triangle. Dito pa lang magkaka-idea na tayo na nag-breakout ito. At dito pa lang magkaka-idea na tayo using this 1, 2, 3 candles. Since ito ay green, nag-open siya rito, tumaas, ng konti, bumaba. Parang gano'n, no? Yan, gumanon lang yan, no? Yan. Tapos ito, nag-open, bumaba, tumaas, bumalik. So, high, low, low. Uptrend. And then, ito ngayon, ito. So, medyo bumaba ng konti, pero hindi naman niya na-reach yung pinakabababa nung isa. Umakyat na gano'n, tapos tumaas. Hindi nga lang mataas na mataas, pero mataas pa rin kaysa kumpara dito. Ito, mataas to kumpara dito. Ito, mataas ito kumpara dito. At ito ngayon, ano yan? Uptrend. So, this 3 candlestick is parang nagpapakita na talaga siya ng pagtaas. But then again, may mga resistance. This is the resistance, the lower high of this market structure, which is the high of last week. And there is another resistance, the high of the other last week. So, yan yung mga challenge na bubutasin niya para tuluyan makawala at i-meet uli siguro yung all-time high. Siguro kasi wala namang sigurado. But the most important thing now is nagkakaroon ng hindi halatang paggalaw ng uptrend. Bakit hindi halata? Kasi nga, yung mga institusyon ayaw nilang mahalata ng mga retail trader na umaakyat na yung market.
Kaya pag dito, tinignan mo sa lower time frame, parang volatile. Diba? Ganyan. Ba tayo ng 4 hours. So, yan, ganyan makikita mo. Walang direction. Pero pag tinignan mo sa higher time frame, makikita mo. Ito. Yung tatlong candlestick. So, that is the importance of going using top-down analysis. Ayan. So, mag-zoom out tayo. Ayan. So, ayan siya. So, pwede rin tayong gumawa ng ayan. Ayan, breakout, ano? Pwede tayong sige, 4 hours tingnan natin, ha? Ito ngayon, bali ito, uptrend ito eh. Itong tatlong araw na to eh, di ba? Ang pwede natin gawin dyan, pwede rin tayong maglagay dyan ng another hindi masyado makikita. Mamaya natin ilagay yan. So, parang ito triangle na naman, no? Parang triangle na naman. Yan. Pero, dito nga, may uptrend na nabubuo. So, ayun, no? Na-reject siya ng high ng last week. No? Tapos, low, higher low, higher low, high, higher high, higher high, higher low. Hindi masyadong halata kasi talaga. Again, hindi basta-basta papahalata yan. And then 1 hour. 1 hour, tapos maglagay tayo ng period separator. Para makita natin yung yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, this is 5 days, this is last week. Ang high niya ito, ang low niya ito. Last week, yung market is tumataas. So, pwedeng gawin natin, lagyan natin ito ngayon ng trend line. Yan, trend line. Ito, lagyan natin dito. Ayan. Huwag lang natin isama yung week. No, huwag na lang natin isama yung week na yon. So, pwedeng yung week na yan is may high impact news. Kaya, pero kung titingnan nyo, ano nangyayari, diba? This is triangle, and then there's another triangle above the triangle. And the triangle now na nag-exist is almost 1, 2/3. Ayan. So, sabi, yun daw base niyan, ito yung pinaka-base. Pag ito lumabas dito, pwedeng ma-reach niya yung itong ganito kahaba. Paring hanggang dito. Ito naman yung base nitong triangle na to. Pag daw na breakout yan, pwedeng, kung gaano kalaki to, pwedeng doon lumabas. Sukatin natin. Para gumamit tayo ng box. Ayan, sukatin natin to. Ayan. So, kung na-breakout yung triangle na to, ayan, lagay natin doon. Saan siya na-breakout? So, ayun. Pwedeng dito. No? So, pinaka-conservative niya na mararating, pwedeng ito. Ayan. Yung iba naman, kasi ang ginagawa, hindi dito sinusukat. Dito nila sinusukat. Yan. Gumalaw ang ating stop point. Kung ilalagay ko to dito, yun, kung ano yung sukat dito, yun yung pwedeng marating ng price pagka nag-breakout. At kasalukuyan nga siya nagbe-breakout. Pero hindi nga lang halata. Pwedeng dito naman, kumuha ka uli ng another triangle dito. Tapos ilagay mo kung saan lalabas. Ayun siya. So, kung lalabas dito yan, posibleng ito marating niya. Ganun yung idea. Okay. Ngayon, baba tayo ng lakihan natin. Ayan. So, ngayon, may mga guide na tayo. Dapat, hindi na tayo malito.
Okay, sinum out ko ngayon itong chart, no? H1. Ayan. So yung iba talaga medyo malilito kayo kasi hindi naman ito overnight na natututuhan. Ngayon kung medyo nagpapabago-bago yung paliwanag natin kasi hinahanap natin yung pinakasimpleng way. Tingnan nyo, dati ang line natin mahaba, o ngayon ito na lang, wala na yung red. Pero dito, mamaya pakikita ko sa inyo kasi ang concern lang naman natin ito ngayon eh. Alam na natin yung bigger picture eh. Pataas eh. Ang tanong, kailan ito lalabas? Ayan, ngayon, we used the triangle and then meron tayong mga references na mga swing, ayan, swing low, swing low, swing low. Those swing low are support and those swing high are resistance. Ayan. Kung medyo na-overwhelm yung iba, normal yan kasi bago kayo eh. So, you need to attend Zoom again and again and again para kung ano yung nakuha nyo ngayon, isa, bukas, isa plus isa, dalawa, ganun. Pero isang bagsak, hindi. And we have also new joiner. Kaya kailangan nating dahan-dahanin yan. Okay. So, hingi tayo ng tulong kay Zigzag. Insert indicators para mas talagang makita natin. Zigzag, ayan. Si Zigzag, instead na red ang kulay, baguhin natin para kitang-kita talaga. Yan. Okay. So, ayan siya. So, 1 hour, makikita nyo, yun yung 1 hour, yun, no? Ito. Yan. Ito yung naging galaw niya. Unang galaw, yan. Low, higher low, higher low. High, higher high, pero nag-lower high. And papansin niyo nag-break down muna dito. Pero nag-hold yung support na to. Kaya ito ngayon, low, higher low, high, lower high, lower high. So, kinukonfirm nito yung triangle na nilagay natin. So, since nag-i-squeeze na yung triangle, 2/3 of the triangle, posible na itong lumabas. And this is more than 2/3. Aabangan na lang natin. Kaya lang, kung titingnan nyo dito, low, higher low, so ibig sabihin, posibleng tumaas talaga. Posibleng rin bumaba. Kaya, pwede tayong maghintay. Kailangan maghintay tayo. Saan tayo maghihintay? Sa lower time frame. Hintay tayo sa lower time frame. Anong hihintayin natin sa lower time frame? Hihintayin natin sa lower time frame na lumabas dito sa triangle na to. $30 minutes. Yan. Yan. Ang trading, pag-aaral ng trading is patyagaan din. Hindi naman siya mabibigla talaga. Tingnan nyo ibabalik ko sa 1 hour. Dito sa 30 minutes, ang makikita nyo, yan. Yung line na yan. Diba? Low, higher low, higher low, high, higher high, higher high. So, pag babalik ka ng 1 hour time frame, ang makikita mo, isang line lang, ayun lang. Yung mga baguhang nagcha-chart, malilito talaga kayo dyan. Pero, dapat nagma-markings kayo. Pero, kami, tulad ko, alam ko na to, na ito yung low ng weekly, ito yung high ng weekly. Kasi may mga markings ako. Dito sa 1 hour, makikita ko diretso. Pero nung bumaba ng 30 minutes, di ba, nagkaroon ng, ayun yung line na binuo sa 30 minutes. Kaya lang, nag-breakdown ulit dito. Ayun, no? Nag-breakdown dyan. Kaya lang, nag-hold ito. Ayun, nag-hold ito at umangat uli. Pero hindi siya naging successful para i-break itong high na to. So, then nag-create siya uli ng panibagong low
ang maganda lang dito, this is higher low. So, merong lumalakas yung bullish. Yan. Malakas. Lumalakas yung maangat. Ayan. Maangat yung higher low. This is a sign of paglakas ng bullish or buyer. So, ito ngayon, posible pa rin talaga na ito ay tulak niya paangat. Kaso, lumalakas din yung seller. Yan, parang ganyan. Kasi bumababa siya eh. Okay. So, kaya ingat tayo. Kung saan lumabas, doon tayo. Hindi natin ina-assume na lumalakas ito, tataas na. Kasi lumalakas din ito pababa. Yan, no? Bumababa siya. Bumababa siya. Kaya, we have to wait for the breakout or for the breakdown sa lower time frame. So, nasa 1 hour na tayo. Pero, ang bias ko dyan talaga sa akin, ang bias ko dyan, tataas. Kasi itong triangle na to is nag-breakout na siya dito. Sa malaking triangle na to. Kung ito man ay lumabas, possible, i-retest niya to. At kung lumabas doon, malamang, i-close siya hanggang dito. Yan. Diyan, hanggang next week. Yan ang possible niyan. Okay. Baba tayo 30 minutes. O, yan. So, kung iniisip natin na pwedeng lumabas dito bigla yan next week, yung iba nagseset na rito ng buy stop, buy stop, buy stop, 0.01. Or kung bababa naman, yung iba nagsiset na rito ng sell stop, sell stop, sell stop. Para biglang pitik, win na kagad. Paglabas dito, karaniwan pipitik eh, basta pipitik, tapos babalik. Kaya lang, wag masyado. Halimbawa, baka dito ka magba-buy stop, buy stop, buy stop. Hindi naabot. So, medyo wag masyadong dito, pwede kang mag-sell stop, sell stop, sell stop. Pag pitik niyan, TP ka na dito. Kasi, sukatin natin yan. $254. Ito, 230. So, 30 pips lang naman yung kailangan natin, di ba? So, pwede yan. Pwede kang lagay dyan ng sell stop. Ang ibig sabihin ng sell stop o buy stop, pag narating dyan yung price, magbabay siya. Stop, magbabay ako. Stop, magbabay ako. Ayun. Ang maganda sa buy stop or sell stop, nakalagay doon yung stop loss mo at saka TP. Once na nakuha yung order na yan, meron kang protection. Kasi sa manual entry minsan, yung mabilisan, wala ka stop loss or TP. Okay yung TP, pero stop loss. Mawalang bigla na internet, delikado. Okay? So, kung bababa pa kayo ng lower time frame, alam mo na ngayon kung saan ka mag-aabang, ayan na siya. Sa line na yan. So, baba tayo ng 15 minutes. Ayun na. Ayan siya. So, gumagalaw yung market dito, yung iba, ito, pwede nang magkuhan dito. Buy stop, buy stop, buy stop. O kaya naman, kung lalabas dito, sell stop, sell stop, sell stop. Yung tatlo na yan, sukatin natin yan. Kung gaano yan. So, 60 pips. 60 pips. So, may tatlo kang 0.01 na 60, 666. $18. So unti-unting lumilinaw. So, tiyaga lang kayo. Ako kasi, inahanap ko kung paano madaling maipapasa sa inyo yung nababasa ko. So, ngayon, ayan na. Kumpara nyo sa mga nakaraan. Sabi ng iba, pabago-bago daw. Yes, kasi we are looking for a simple way na maipaliwanag sa inyo. Again, for free. Kaya, tiyagain nyo lang. But,
if hindi nyo talaga makuha, maybe it is not yet the time para sa inyo yung Forex. Again, kung mag-aalis kayo sa community, salamat pa din. At maisipan yung bumalik, nandito lang kami. See you 5 p.m. today. At sorry, ang maganda nga pala sa playlist, hindi ko nire-record yung Zoom. Gumagawa ako ng sariling record na ganito para nakapokus lang talaga sa learning. Hindi masyadong mahaba.